What's up guys, this is Serbian again, and for today's video, let's talk about principal amount, partial payment, and extension. Let's start with principal amount. Principal amount in the context of loan refers to the initial sum of the money you borrowed from a lender. In short, it is the money that you originally agreed to pay back. Sa Tagalog na kahulugan, ito po ay tumutukoy sa orihinal na halaga na inutang mo sa tao o sa kumpanya. Halimbawa, kung sa simula pa lang ng inyong transaksyon, ang utang mo ay 5,000 na at iyon ang nakalagay sa terms and conditions or sa kontrata ninyo, kahit pa na-deduct na ang interest or hidden charges or iba pang charges, ang inyong principal amount ay 5,000 pa din. Next is partial payment. Partial payment means a payment that is less than the full amount due. Other terms for partial payment include part payment, installment payment, down payment, or upfront payment. Ibig sabihin nito ay kabayaran na ng utang mo. Pwede kang magbayad ng mas mababa kaysa sa principal amount o original na halaga ng utang mo. May mga OLA victims na nagtatanong sa akin kung dapat ba silang mag-partial payment muna kung wala pa silang pang full payment. Para po sa akin, depende po. Kung isang online lending application na inutangan mo ay legal, hindi nangaharas, makatwira ng interest and penalties at higit sa lahat na pipris ang account mo, yes po, mag-partial payment po kayo. Pero kung hindi po ganon at lalong-lalong hindi na pipris ang account mo, wag po kayong magpa-partial payment. Bakit po? Halimbawa po ang utang nyo ay 5,000 pesos. At ngayong pong November 10, nag-partial payment kayo ng 2,500 dahil sweldo nyo po. Ang susunod na pagbabayad mo or gusto mo ng i-full payment ay sa November 25. Kung ang online lending application po ay walang freeze account, everyday po tumataas ang penalties nila. Pagdating na November 25, babalik lang sa original loan amount ang utang mo. Masasayang lang po ang ipang-partial ninyo. Masasayang lang ang binayad nyo noong una. Kaya po hindi advisable sa akin ang partial payment. The last one is extension. Extension is an act or instance of extending, stretching out, or enlarging the scope of something or the state of being extended. An extension gives you extra time to pay. Hindi po ito tungkol sa pagbabayad ng utang mo. Ito ay tungkol sa additional loan terms or prolong ng utang mo or binibigyan ka pa ng extra time para makabayad. Dapat bang gamitin ang extension? No po. Wag na wag po kayong magbabayad para sa extension. Dahil hindi po yun nababawas sa inyong utang. Lalo lang po kayong malulubog kung lagi lang or palagi kayong nagbabayad lang ng extension. Ang halaga po ng isang extension ay 1,000 ang pinaka-minimum and 4,000 ang maximum. Yung 1,000 po na minimum ay good for 2 days. At ang 5,000 po or 4,000 na maximum ay good lang po for 5 days. Kung inyo pong utang ay 5,000 at may extension po kayo ng good for 5 days, para na din po kayo nagbayad ng utang, pero kalalabasan po ay hindi po kayo bayad. Kaya mag-isip po kayo ng tama, huwag po ninyong gagamitin ang extension. That's it for today's video guys. This is Serbian again, founder of Society Club for Loan Shark Survivors na nag-iiwan ng mga katagang dito sa OLA community. Pilitin or piliin mong maging isang OLA survivor or survivor ng kahit anumang dagok or hamon ang dumating sa iyong buhay. God bless you all and thank you for watching.